Alam nyo, madalas natin pag-usapan ng sports dito sa channel na ito, no? At ang hindi lang natin napapag-usapan, yung mga grupo talagang gumagalaw para sa mga atleta natin. Gaya po ng One Pacman Party List, number 22 yan sa balota. At ito talaga yung sumusuporta sa sports development sa bansa natin, pati na rin sa edukasyon, kalusugan, at syempre pati si Idol Manny Pacquiao kasama at approved dyan. At solid talaga, number 22 yan sa balota. Pero ito ang mas solid. Balita ko, kumpirmado na daw ang promotions po ni Janriel Cuadro Alas. Casimero Cuadro Alas boxing promotion, ano? May chismis ako dyan at kakabalik ko lang sa Ilocos. Galing ako sa Blow by Blow boxing event. Meron akong pasalubong sa inyo na boxing prospect. Papakilala ko sa inyo mamaya. At syempre dahil bukas na ang laban ni Keyshawn Davis at ni Dennis Baranchik, magbigay na rin ako ng mabilis na prediction ko dito po sa video na ito. Kaya kung handa na kayo, excited na rin ako. Pag-usapan na natin yan pagtaas ng intro ko. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, isang mabilis na prediction muna tayo dahil tagal na natin hindi nakapagawa ng video dahil sobrang busy dun sa Ilocos eh. Anyway, ang laban po na magaganap po ay ang laban po ni Keyshawn Davis at saka ni Dennis Baranchik. Ito po ay magaganap po this weekend. Magandang laban ito dahil pareho pong undefeated, 19-0 at 12-0 naman itong si Keyshawn Davis. Mas bata, 25 years old at 36 years old na po itong kalaban. Ito po ay championship lightweight ito, no? Kaya maganda at matindi ang labanan na ito. At pero sa tingin ko po ang mananalo po sa bakbakan na ito ay si Keyshawn Davis. Ito po again ay para po sa World Lightweight Championship. Okay? So bakit si Keyshawn Davis ang sa tingin ko mananalo dito? Simple lang. Sa tingin ko si Keyshawn Davis is mas technical, mas magaling sa boxing. At promotions na ito sa Amerika. Pag pumabor ito at pag umaba ito, malamang ibigay ito kay Keyshawn Davis. Pero may chance na naman ang champion. Ito, dihado pa po ang champion dito. Pero siya dumayo eh. Si Keyshawn Davis ang up-and-comer. I think mas ma-overwhelm yung technical skills. At masyadong matalino itong Keyshawn Davis lumaban eh. So, I think Keyshawn Davis by decision. If you want the full details of my prediction, sinulat ko na po yan sa aking website na paucast.net. Okay, so tuloy naman tayo sa akin pong isa pong papakilala sa inyo. Ano ba? Cuadro Alas ba muna o ano, yung prospect? Mamaya na muna yung Cuadro Alas ha. Tsaka muna Cuadro Alas. Ito muna, papakilala ko muna ito sa inyo. Ito po si Ronerick Ballesteros. Ako, bihira ako mag-hype pero halos lahat ng hina-hype ko ng boxer sumisikat. Ito, meron talaga itong potential. Papakita ko sa inyo yung nangyari dyan po sa Ilocos. Grabe to, no? Ito po sa Reels po kasi pinayagan po tayo ng Blow by Blow. Shoutout sa Blow by Blow Boxing, JC Barrera, Marife at Eleni Lin. Lahat po, si PJ na lagi kong kasama dyan. Grabe, ang dami kong inuwing ano. Ang tawag doon, bagnet. Yan. So ito po si papakita ko sa inyo yung highlights lang ni Ronerick Ballesteros. Talagang grabe. Check this out, guys. Tuling ang putra this. Ito yung nangyari. Bata pa to ha. What? Di ko na pa. Grabe. Grabe ka. Naawa ko kay Sherwin Lombres bigla. Ito yung replay. Di ko nakuhanan eh. Sana ito makalaban ni Alexander Fredrickson, yung 135-140 pounder na prospect po ng Omega. Ay, this man. Grabe to ha. Hintayin nyo lang. Worth it to, promise. Worth it. Tingnan mo yung replay. Ito. Oh, nakatamaan. Dalawa eh. Kaso mas malakas ang tok niya eh. Oo. Pero tingnan mo to ha. Ito yung angulo na to dito. Dito sa yan. Yung angulo na yan. Boom! Nawala yung mata eh. No? Naduling oh. Grabe ha. Grabe na naduling si Sherwin Lombres. At pangalawang beses ko na ito napanood and I know a potential star when I see one. May pag-asa to as long as he continues to develop. At actually, ang balita ko medyo kulang pa nga yata sa training eh. Parang wala pa nga yata daw itong kasparing eh. Kaya matindi. Tandaan niyo yan ha. Search nyo Ronerick Ballesteros.
Ako po, third party ako. Ibig sabihin, neutral ground ako. So, hindi ko siya ina-hype dahil kakampi ko siya. Ina-hype ko siya dahil sa tingin ko, talagang pwede pong maging star itong Ronrick Ballesteros. Speaking of star, sana gumawa ng star si Cuadro Alas. Isa po sa pinakasikat na boksingero natin. At ito, no? Announce ng isa pong sa legitimate matchmaker dito sa Pilipinas, si Edmond De Losa. Kilala po natin ito. Hindi ko na tinanong, pero alam ko kasi na nag-chismis na sa akin na meron niyang promotion si Casimero. So ito, April 26, 2025. Medyo matagal-tagal pa ito. Maganda-ganda preparation. Ang masasabi ko lang kay Cuadro Alas Casimero, sana ituloy mo yan at sana hindi lang isang beses dahil maganda yan, makakatulong ka sa mga kapwa boxer natin. Sana wala lang umaway sa'yo as promoter, ha? Huwag niyo umayin si Casimero, ha? At sana maganda rin ang ibayad niya sa mga talents niya, sa mga boxers na lalaban niya. Hindi kasi isa yan sa issue niya, no? So para walang reklamo at maganda rin sana dahil siguradong hype yan dahil ipopromote yan ni Casimero. Sana walang mga mismatches kasi ayaw niya ng mga mismatch. Galit yan sa mga ganyan. Yung mga sinasabi niyang number 2 ako, ang kalaban number 60, rank number 60. 'Di ba? Yun. Ako, nandito lang ako. Suportahan ko yan. Kung gusto nila magpa-cover, actually, ito, I'm gonna offer my commentary service if you want for free. For free. So, kung gusto lang nila. Kung ayaw, wala namang problema. Andito lang naman ako. So, anyway guys, yan ang balita natin. Abangan nyo yung promotion ni Cuadro Alas Casimero April 26. Abangan nyo itong bata na ito. At syempre, abangan nyo bukas yung laban ni Kishan Davis. Kishan Davis ako. Salamat po sa inyo lahat.